A must win for both teams. Converge Fiverr Xers kontra Terra Firma Jeep. And mapapansin natin yung starting lineup ng Converge is what we are waiting for. Juan Gomez de Leano and Alex Stockton sa backcourt. Then si Clark will play the 4 with Arana. Kaya magkakaroon sila ng ibang wing. And si Tungkab yung mag-fill ng spot na yan. Ayan yung Dave Ildefonso spot, which is I think mapupunan to ni JD kasi 3 and D player nga ito na underappreciated sa liga, or sabihin na lang natin underrated. And buti naman si Juan na talaga yung pinag-start kasi maayos yung nangyayari sa Converge pag siya yung nagtitimon. Di mo kasi magets kung bakit pinilit maging MJ Garcia yung magkakaroon ng heavy minutes. Hindi mo alam kung seryoso ba sila sa decision na yun eh. Pero sa sunod-sunod na talo, wake up call. With him kasi at the point, mas madali yung puntos ni Arana kaysa maghirap siya to create inside. Just simple basketball. And here, in fairness, meron silang motion offense and si Clark sumusunod and makukuha niya yung kanyang first basket bilang Fiverr Xer. And ito yung sinasabi nating gawin nilang regular minutes yung backcourt ni Alec at Juan. Kasi yung defense ni Alec is high level pa rin. Elite, kumbaga. We like Mikey Williams, pero liability talaga siya sa defense. Kung hindi pa sila nami-memes na yung ginagawang from Juan and Alec, ginawang MJ at Archie, yung future ng franchise eh, no? Hindi sila magigising. Tas, eto na yung impact ni JD Tungkab. Yung role niya, he will play defense and tanggap yung pagiging corner guy and magre-result naman yun ng maganda 3-point shot. Here, hindi nyo makikita sa clip na to yung pagtawag ni Juan at pag-spread ni Clark, pero sa live kasi is makikita mong team player yung import kasi nagkumpol sila dyan sa top of the key, pero Clark spread in the wing para maglaro ng action si Juan at si Arana. Another good set para sa Converge. Some things naman for Terra Firma is hinog na talaga si Jeyuchu or sobrang lapit ng mahinog kasi siya rin yung mga unang puntos, ang dami niyang nakuhang foul, konting na lang polish sa finishing, pero yung motor niya is rare for that size in the PBA. Si Greg, hindi mo makikitaan ng ganyang agility. Hindi man siya magiging dominante talaga, pero he is perfect in this era. It was a close ball game, pero yung importance ng corner is nagagawa ng Converge courtesy of Tongkab. Ito yung semi-rad rule sa NLEX. Hindi masamang gumaya ng sistema kung maganda yung nangyayari. Tungkab again for the 3-point shot. Tsaka yung defense ng Converge is maganda talaga. Hindi nila binibigyan ng mga comfortable shots si Justin Strings. Lagi nilang dinadala sa middle, sa merong help defender, and alanganin na rin siya na mag-extra pass. So, Converge did their homework. In fairness sa kanila, puriin natin kung kapuri-puri din naman talaga. Hindi joke yung Terra Firma this conference. Need mo talaga mag-prepare. Yung mga ganitong possession is okay lang kahit merong isolation si Clark kasi given naman talaga yan sa import eh. And ang maganda naman kasi, not all the time, balance yung offense nila. And again, it's the one effect. I don't know kung anong mangyayari sa Converge if wala siya sa loob to stabilize things. So far, so good sa Converge. Maganda yung combination ng nasa loob ng floor. Sana maging regular na yung backcourt ni Juan at Alex sa starting 5. Here comes the bench. Mikey Williams is kasama si MJ Garcia, and ito yung lagi kong sinisigaw dito sa channel. Let Mikey Williams become the 6-man player of the team. Tapos itambal mo kay Calvin Abueva. Kasi yung combo na yan, perfect sa second unit. You have Mikey Williams doing the decision making kung saan matitimpla ng maayos yung grit and grind na meron si Calvin Abueva. Two different types, pero ayan yung swak on the court. And sana maging regular din yung ganyan off the bench, Mikey at Calvin duo. So, mararescue din ni Mikey yung mga pinaggagawa ni MJ Garcia sa loob, yung mga risky decisions palagi. Sa second quarter, inumpisahan ni Calvin Abueva with his floater and nakuha na Converge yung tamang combination ng lineup at rotation sa larong to. Kasi in terms of depth, lamang talaga sila sa Terra Firma Jeep. Compare mo na lang yung second unit ng both teams eh. Kaya ito yung time na dapat rumatsyada ng todo kasi ito yung perfect opportunity for them. And ayun na nga, Mikey Williams, what a shot from the outside. Here, wow, Baltasar playing perimeter defense and he got the steal going for the champ.
Ito lang talaga yung concern ko sa Converge the MJ Garcia minutes. Pasok to pero damn. Heads down, going all the way against all the defenders of Terra Firma Jeep. For a point guard, I don't think that's a good idea. Pero wala silang other option kasi sa rotation. Sa RJ Concepcion nga, nawawalan ng onte kasi yun nga, yung decision making ng mga Pampanga boys is different here in the PBA. Pero Baltasar, nakakatuwa siya in this game kasi in the past few games, kita talaga yung pagiging complacent niya. Tipong panatag siya na hindi siya mawawala ng trabaho kahit anong mangyari. This time, lumabas na ulit yung defense niya in the paint. Here, Mikey and Abueva combo, 23-point lead para sa Converge. Tingnan nyo, mas malaya si Mikey na magawa yung gusto niya kasi nga, less pressure. Unlike pagkasama niya sa loob yung ibang scorer. Tsaka tanggap naman ata niya yung ganitong role as long na nananalo yung team. Okay lang naman yan Sana wala siyang ego kasi this is a positive game for them. Then, babalik yung starters. 1 GDL going all the way. With this lineup, kahit mid-range operator yung import is, makita nyong malapad pa rin yung spacing nila. Stockton can hit outside shots and yung Tungkab is nagpalapad ng space. Then, grabe talaga si Arana this conference. Kung hindi lang talaga sunod-sunod yung talo yan, taas ng chance for best player of the conference. Tas eto lang yung nakaka-weird JD Tungkab hits a 4-point shot. Gandang momentum booster. Tapos biglang nilabas at pinasok si Archie Concepcion. Like, seryoso ba? Kakabalik lang nung starting 5 nila. Buti talaga, malaki yung lamang kaya hindi mapapansin ng mga tao. Pero ako, papansinin ko. Matatabunan yan kasi 1, yung mga ganyan, step back 3-point shot. Sa third quarter, magiging weird na naman. We need consistency kasi biglang bench players yung pinasok sa start ng quarter. Pero again, malaki yung lamang. Kaya okay lang sa kanila yan And titirahan ni Wami si MJ for the 2-point shot. And ayun, mabababa ng Jeep sa 12 points yung lamang. Buti na lang talaga is andyan si Calvin to provide the energy. Again, yung combination na yan is pang overplay sana sa bench ng kalaban. Pero ginawa nila is tinapat nila sa starting 5 ng Terra Firma. Pero pagbalik ng gusto nating regular is lumabas na ulit yung mid-range gaming ni Clark dahil sa space na meron. But to end the quarter, naging careless lang yung Converge. Sunod-sunod na turnover leading to some fast break points of Terra Firma para maging manageable na lang yung lamang. So, imagine if yung combo sana ni na Abueva yung nasa part na yan instead of the stabilizing 5 sa loob. Kasi yung mga part na ito, yung patapos na quarter, magiging takbuhan talaga which aangat sana si Mikey at Calvin. Sa final frame, 10-point lead para sa Converge pero the much needed points is andyan si Clark for the 3-point shot. Ang ganda tingnan kasi if he is hitting those kind of shots na consistent siya sa labas, pwede nang may sabay yung dalawang Justin sa loob. Next possession, the brilliance of 1. What a pass to Baltasar for the 2 points. Tapos, siya naman yung kakana para makalayo na ulit yung Converge dito sa fourth quarter, hitting a 3-point shot. And then, after ng mintes ni Wami, yung effort nitong Cub will pay off kasi malolocate niya yung leaking Juan Gomez de Leano for a 20-point lead. Tapos, pakulitan yung combination nila. Buti talaga is tambak Siguro kung close game yan, magtatantrums na naman yung mga fans. Kasi okay na biglang magugulo na naman. For me, sana kumuha sila ng isa pang veteran playmaker. Yung will do the right things, will not force shots. Kasi nauobliga yung Converge to use the Garcia minutes kasi walang JV Casio type of player or mga Alex Cabagnot. Sayang nga no, nag-try out si JV dyan pero mas pinili si MJ sa roster. But Calvin Abueva is changing the narrative because of his high-level energy. Natatabunan lahat ng flaws. Grabe yung impact niya. Sabi na nga pag pinagsabay sila ni Cameron Clark is kakaiba talaga yung mangyayari. Tapos ayun, mapapansin naman ng coaching staff and binalik na si Juan. Sila ni Mikey yung combo dito which is okay lang naman yan pag mga endgame. Kumbaga, pili ka kung si Alec or si Mikey yung pangdiinan mo. Wag lang sabay yung tatlo Mangyayari niyan is depende kung sino kay Alec at Mikey yung may magandang nilalaro the whole game. Then ayun yung decision mo sa endgame. So ayun, panalo ang Converge. Much needed win. Sana lang hindi sila
maging kampante sa panalong ito. Hindi porket okay yung mga nangyari is ibabalik na naman nila yung mga old habits. Hopefully, magtuloy-tuloy na.